Hello guys, GM! Welcome back sa ating channel. And yung Bitcoin, nag-pump ng 76k ulit. So ito na nga ba yun? Ito na nga ba hinihintay natin na katapusan ng bear market? Bullish na ba yung market? Time na ba bumili? So for B, short answer is no. Okay? So on the higher time frame or longer time frame is bearish pa din si BTC para sa akin. So why? Kung matatandaan nyo sa video natin 2 months ago, yan, similar key level. Ito rin yung key level na gagamitin natin ngayon. Kasi si BTC, bumalik ulit sa key level na yan. Bakit siya key level? Dahil dito nagre-react yung price ni BTC. Makita nyo dito, nag-react dito, bumagsak yung price. Dito nag-react, tumaas yung price. And then, nung nandito na yung price ni BTC noong February, binutas niya, kaya nagdire-diretso sa 60k kasi binutas niya yung key level na yan. Okay? So, nung February, nung March, yan, March 17, na-hit ulit ni BTC yung key level na yan and then reject, bagsak ulit. And right now, nandito na naman tayo sa key level na to. Tapos, possible rejection ulit yan. Kasi nag-rate ng, tignan nyo, equal high. Yung dalawa na yan, equal high yan. Kaya, bearish pa din ako. Kahit na ma-take out niya yan, kahit mag-pump pa above that is, wala magbabago, bearish pa din ako. Why? Ito, kung bakit. Pakita ko sa inyo. Una, yung trend ni BTC, nasa ilalim pa rin ng 200 moving average. 200 days moving average. Okay? Similar dito nung 2022 bear market. Yan, wala pinagkaiba. Tapos, yung price ni BTC nasa loob pa rin ng isang malaking bear flag. Makikita nyo, yan. Diba? Yan, flag. Bearish flag. Boss, gumagana ba talaga yung mga ganyang pattern, bearish flag pattern? Pakita ko lang sa inyo Chart yung magsasabi, hindi ako. So huwag kayong maniwala sa akin. Tingnan nyo kung ano nangyayari sa chart. Bear flag, bagsak, angat, pasok sa trend line, bagsak. Okay? So, dumikit lang ng konti sa 200 moving average, then bagsak ulit. So, ito, isang example pa lang to. Tingnan pa natin sa iba, nung bear market ng 2022. Okay? Kasi right now, bear market ngayon. So, titingnan natin yung mga naging data nung nakaraang bear market. Okay? So, this one, bear flag ulit yan. Yan. Dump, pump, then bagsak. Na-break yung support ng flag. Laglag ulit. Tapos nangyari na naman dito. Yan. So, dump, akyat, choppy pagangat. Tapos, bagsak na naman. And then, flag ba yan? Yes, flag na naman yan. Ayan. Bagsak, choppy yung pagangat, then laglag ulit. Kita nyo yun, ilang beses siyang nangyayari sa bear market. Kaya, right now, hindi pa ako kumpiyansa na bullish na yung market. Kasi sobrang early pa natin sa kung pace yung pagbabasihan kakapasok pa natin sa bear market. So, hindi ito yung time na maging bullish every time na nagpa-pump yung market. Ito yung time para maghanap ka ng short. Kahit sa spot, ano ba yung tinuturo? Buy low, sell high. So, bibili ka sa mababa, mag-sell ka sa mataas. So, long sa baba, short sa taas. So, ganun yung gagawin natin. And guys, ilang beses siya nangyari? 1, 2, 3, 4. 4 times nangyari to nung previous bear market noong 2022. So, right now, nasa pangalawa pa lang tayo. 1, 2. Okay, so hindi natin masasabi na ganito pa rin yung mangyayari, pero at least meron tayong pagbabasihan. And also, kung makikita nyo, ito yung 200 moving average. So, pwede pa yan magganyan. Pwede pa yan tumaas dyan. Yan. Pwede pa itong ganito. Kaya kahit mabasag nyo itong key level ito, possible fake out lang yan para mabait yung mga what do you call this? Mabait yung mga late na maglolong at saka siya magre-reverse pababa. So, ako, positive pa rin ako na
iti-take down pa natin yung 60K. Babalikan pa natin yan. Okay? So, hindi pa ako kumbinsido na yan na yung bottom. Alright? So, kailan magbabago yung bias ko? Kapag nabutas natin itong 200 moving average with magbabody close magba-body close tayo sa taas above that 200 moving average supported by a good volume. And ngayon, kung makikita natin yung volume ni BTC, wala steady lang siya. Wala siyang spike. Hindi kagaya dito, tinan mo yung volume ng pagbagsak niya, ang taas. Diba? Another pa na pwede natin i-consider dito is ito. Delete ko muna to So, ito yung previous support sa daily. Yan, kung shorter time frame tayo, delete itong trend line. Yan. Support yan. Kasi dito nagtatap yung mga price. 1, 2, tapos nire-respect dito, tapos dito lang reject. So, possible, si BTC, balikan pa yan, tapos bagsak. Okay? And then, isa pa, mayroong fair value gap. Yan, dito sa daily time frame na to. And also, kung pupunta tayo sa weekly, 1 week, yan. Pansin nyo, ang laki ng gap. So, yan, possible lang kuhanin niya ni BTC kung sakaling i-break pa tong 76K Kapag na-break niya 76K, possible kuhanin niya ang 80K area na yan bago siya mag-continue ng move pababa. Tapos, ito pa yung isa niyong i-check. Tingnan nyo yung behavior ng price action kapag bear market, di ba? Yan, break natin yung plug. Dump. Tapos, tingnan nyo yung mga kandila, yung pag-uptrend niya, di ba? Ang bagal, choppy, ganyan-ganyan. Tapos yung drop niya, sharp. Ang steep ng paggagsak, ang bilis, ang laki ng volume, ganun siya bumagsak. Pero yung pagtaas niya, ang bagal. Diba? So, tingnan natin dito sa nakaraang bear market, 2022. Similar na similar. Ang bagal ng pag-angat, pero yung drop niya, boom, ang lakas. Diba? Sobrang lakas ng mga sellers. Similar din, na bumagsak, ang bagal ng pagtaas, choppy, tapos boom, bagsak. Similar din, boom. Similar din, boom. Diba? So, nakikita nyo yun? Ito yung pinagkaiba ng bull market sa bear market. Kasi kung makikita nyo sa bull market, kapag bullish talaga yung market, tingnan nyo yung mga kandila kapag bumabreak sila. Back. Sa. Diba? Low. Diba? Ang bibilis ng movement. Hindi mabilis. Ang lalakas ng movement. Hindi siya choppy. Hindi siya ganyan. Isang diretso. Diba? So, sobrang konti lang yung retracement niya. Unlike sa bear market, grabe yung pagka-choppy. Bagal. Pansin niyo yun? So, kaya hindi pa ako bullish right now. So, bearish pa rin yung take natin. Saan ako maghanap ng bullish? Kapag na-sweep na tong 60K, yun, doon na ako maghahanap ng possible bullish scenario na doon na tayo mag-buy. Okay? And panoorin nyo to yung 60K BTC sa YouTube natin kasi dyan nakalagay kung saan ako or kailan ako mag-accumulate, mag-DCA kasi as I said before, hindi ko kaya i-predict yung bottom kasi hindi ako ganun. Wala akong capability na mag-predict ng bottom. Okay? So, what I do is dollar cost averaging. So, bibili lang ako pa konti-konti ng BTC. So, ilang mga bossing, ito yung take ko sa market ngayon. Personally, bearish pa rin ako. Short pa rin yung hahanapin ko. Hindi ako maghahanap ng swing long dito. Kasi, yan. Kada pump niyan, hahanapan ko yan ng short until ma-break niya yung 200 moving average. And then, doon na ako magre-reassess ng position ko sa market. So, ilang mga bossing, overall, bearish pa rin talaga ako sa market. So, ang hahanapin ko dito, short pa rin talaga kapag makukuha niya yung mga key level or point of interest. Point of interest ko is hahanapan ko ng possible short. So, hindi ako maghahanap ng long dito. Pwede scalp long lang sa lower time frame pero sa daily 4 hours. Short yung hahanapin natin dito. So, yun lang mga boss, ingat sa market. Laging tandaan na manage your risk properly kasi isa lang ang sigurado dito, yung risk nakakibat ng bawat decision natin. So, alagaan yung capital nyo kasi kapag wala kayong kapital, wala kayong magagamit para kumita dito
sa market na to. And kung meron kang napulot na value sa video natin na to, paki-subscribe naman and hit na rin yung bell button. So yun lang. Peace out. God bless. Follow for more.